Yan. Yun, so mga kababayan, alam naman po natin na December na po ngayon. Oo. So ilang buwan na lang po, magfe-February na. So alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng February? February. Maraming gagawa ng baby. Sa February mga kababayan, magwa 1 year na po yung impeachment ni Sara. So dito na nga po no, pwede na pong mag-file ng panibagong impeachment complaint no laban po kay Sara Duterte. Ay, malapit na rin yun Valentine's Day, no? Oo. Sa Valentine's Day kaya no? Sa Valentine's Day, no, sino kayang ka-date ko, no? Siyempre asawa ko, siyempre. Pero iniisip ko, i-date ko kaya si Peng, no? I-date ko kaya si Mami Peng sa Valentine's, no? Malapit na pala, no? February 14. So by the way, tingnan natin to, no? So ngayon, alam mo naman yun, nakabantay yun sa nakabantay sa akin yun So ngayon, mga kababayan, tingnan nyo to, no? So sabi dito ni Trillanes, pinakita umano ni dating Senator Antonio Trillanes na bilyon-bilyon ang ninakaw ni Vice President Sara Duterte sa pag-file muli ng impeachment complaint sa Pebrero 2026. Ni Trillanes, susubukan natin ulit kasi marami silang makikita. Sabi ko nga sa inyo, billions of pesos ang ninakaw ni Sara at makikita nila yan sa impeachment trial. Okay. So, kayo ba? Ganito, no? Sa tingin niyo ba may pag-asa pa kayang makapag-file ulit ng impeachment complaint sa February? Kasi meron pang pending sa Supreme Court, di ba? Alam niyo alam niyo ginawa ng Supreme Court, mga kababayan? No, gumawa sila ng bagong ruling. Sobrang unfair nga yung ginawa ng Supreme Court So yung mga ruling po na ginawa ng Supreme Court na hindi naman nag-exist dati, inactivate nila ngayon. Na in the first place, hindi po dapat nangyayaalam ang Supreme Court kung ano man ang desisyon na gagawin po ng Kongreso. Kasi bakit nangyayaalam ang Supreme Court sa isang bagay na dapat hindi sila kasali? O for example, di ba, ang mga Supreme Court justices, mga kababayan, impeachable offense po yun. And the impeachable position. Di ba sila yung mga yung mga pwedeng pa-impeach Presidente, Vice President, Ombudsman, COMELEC, pati po yung sa Supreme Court. So ngayon, ang Supreme Court kasama po yan sa mga sa mga impeachable na position sa gobyerno. So ang tanong dito, ba't sila nangyayaalam sa impeachment? Na ang impeachment ay para nga sa kanila yun. Dapat wala silang hawak diyan. So, ang ginawa nga po ng Supreme Court nun, pinakilaman po nila yung bagay na yan, na nakalagay naman po talaga sa Constitution natin, at talagang nag-iisang dapat na gumagawa po ng impeachment trial po, legislative. So, may mali, di ba? Ginawa nila yan para na protektahan si Sara. Binaboy-baboy nyo yung Constitution natin para protektahan si Sara. Grabe naman kalakas si Sara sa inyo. Di ba? Grabe naman lakas ni Sara. Kayong mga diyan sa Supreme Court, matatalino naman kayo. Kayo ba papayag ba kayo na magpapa-under kayo sa isang boba? Boba na tanga na, may putok pa? May putok ba si Sara? Bali-balita lang naman na may putok daw no? So ngayon, ang nangyari ngayon sa February, may magpa-file daw ulit. So kasi alam niyo, mga kababayan, tayo na hindi na nga po natin hinihingi na ma-convict si Sara. Hindi na nga natin hinihingi na ma-convict si Sara. Ang hinihingi na lang po natin, mapakita sa taong bayan yung mga ebidensya para po makapag-decide po tayo ng tama. Di ba? Mapakita sa taong bayan, totoo ba yung bank accounts na sinasabi ni Trillanes?
na bilyong-bilyong piso pumasok at yung pera po na yan ay galing po sa mga drug lord. Ano bang klaseng basta kayo naamoy mo ba? Hindi ko pa naamoy. Bali-balita lang naman, na may putok daw si Sara. Bali-balita lang naman. Hindi ko kinu-confirm, ha? Hindi ko kinu-confirm. Pero bali-balita, may putok daw si Sara. Oo. So, tingnan nyo to, ha? Ito yung isa sa mga implications nito, eh. Ito to. Si Terry Redon. Sabi ni Terry Redon, tingnan nyo, no? Jagger. Naalala nyo pa si Jagger, ha? Balikan natin si Jagger. Sige. Ng Korte Suprema. Ito po Jagger. Desisyon po na ito. Jagger pala, Jagger. Akala ko Jagger. Mamaya na si Terry. Alam niyo yung... Kilala niyo ba si Jagger? Hindi si Hindi yung vocalist ng Rolling Stones, ha? Si Jagger yung babae. Yung morena na maganda na may buhok. Oo. Na ang claim niya, asawa niya raw po si Sara Duterte. At babae yun, si Jagger. Babae yun. Oo. So, hanapin nga natin ulit yan. Ano na kaya nangyari doon, no? Kasi nag-trending dati si Jagger, sabi niya, kami ni Sara Duterte po ay mag-asawa. So, meron kapampiyangan, Jagger that. So, meron kapampiyangan si Sara. Oo, di ba? Hindi, hindi naman sa akin galing yun. Kay Jagger nang galing yun. Sabi ni Jagger yun. No, na sila daw po ay mag-asawa ni Sara. Oo. Sige na. Jagger pala. Pagkabasa ko Jagger eh. Sige, so. Tignan nyo to Sige. Pinayagan ng Korte Suprema. Ito pong desisyon po na ito at hindi ho sila mag-reconsider. Wala na hong ma-impeach sa Pilipinas. Tama. Kasi kahit sino pong mataas na opisyal, presidente, vice-presidente, Supreme Court Justice, meron lang ho silang kaibigang kongresista, i-endorse ho nila. Mag-file ka rito ng impeachment laban sa akin. Whether galawin ho ng Kongreso yan, hindi man yan niya galawin, magkikick in po yung 1-year ban. So, ibig sabihin, every year ho, basta meron siyang kaibigang kongresista, i-endorse na yun, galawin o hindi, ng ating pong Kongreso, magkikick in po yung 1-year ban. Di ba? So, ganyan po kababoy po ginawa ng Supreme Court po dito sa sa impeachment ni Sara. So, porket lang pala na may nag-file ng kaso, kahit na ito hindi na pag-usapan, pasok na po sa 1-year ban yun. Grabe, no? Grabe yung kababoy yung ginawa ng Supreme Court dito. Siyempre, ang may gawa niyan, si Leonen. Si Leonen, oo. So, tinan nyo to. Wait lang. So, ngayon, meron namang sa pag-file po ng impeachment complaint, wala tayong problema kasi mukhang mayroon naman talaga. So, ang nangunguna nga dito sa listahan natin yung akbayan. Alam niyo naman, 'di ba? Mayroong congressman na miyembro ng akbayan. Sabi dito, fresh impeachment complaint versus VP Sara eyed after 1-year ban. So, yung bayan, merong yung isa pala bayan pala yung isa, kasi sa akbayan. Militant coalition bagong alyansang Makabayan na kasi ito is preparing to refile an impeachment complaint against Vice President Sara Duterte once the constitutionally mandate 1-year ban on such complaint expires on February 5. Di ba? So, isang pinaghahandaan yung pagtatapos ng 1-year ban sa February. Most likely, magpa-file po tayo ng impeachment ulit kasi bitin yung nangyari, hindi natuloy, sabi nga po ni Teddy Casino. So, may pag-asa na may mag-file. Pero ang tanong dito, may political will ba yung Kongreso ngayon? Tulad po nung panahon ni Martin Romualdez. Di ba? Kasi, tandaan natin mga babayan, no? Sabihin na nga po natin na ang impeachment complaint ay,
isa itong practice para mapanagot po ang isang public servant. Pero tandaan din po natin, ang impeachment trial din po, prosesong political din po yun. So, sige, alam natin na mayroong mag-file ng impeachment. Ang tanong, lulusot ba? Ay, ang pinakamalaking tanong, lulusot ba? May political will ba ngayon ang Kongreso para nga i-proceed nga po ito? Kasi tandaan natin, noong panahon nga po ni Martin Romualdez, kita po talaga natin na talagang iisa lang po talaga yung landas po ng mga congressman. May mga opposition, pero wala outnumbered talaga yung opposition nung panahon ni Martin Romualdez Di ba? Ngayon, paano to ngayon? Meron bang political will tulad ng dati para mag-proceed yung impeachment complaint laban kay Sara? May magpa-file nga. Ang tanong, magpo-proceed ba? Kaya ba ito ni Bogie D? Ba si Bogie D makakasagot yan? So, yun ang malaking question. So, ako ba, inaasahan ko pa ba na magkaroon ng impeachment complaint or impeachment trial? Ako gusto ko. Gusto ko talaga. Pero parang medyo nalalabuan na ako kung matutuloy ba. Kasi tandaan nyo, no? Sana this time mangialam ng presidente. Sana lang naman this time. Kasi pwede po yan kung mangingialam yung Malacanang. Tandaan po natin lahat po ng mga nangyaring impeachment trial po sa Pilipinas, nangingialam po yung Malacanang. Di ba? Yung kay ERAP. Malacanang mismo yun Kay Corona, di ba? Tapos yung kay Merceditas Gutierrez, di ba? Nangialam ang Malacanang dyan. Bukod tangi lang po kay Sara. Kasi, kung hindi po kasi ma-impeach si Sara, puta delikado, baka magkaroon pa tayo ng presidenteng baliw. Di ba? Pero tingnan natin, no? Sana nga magtuloy pa rin po ito. Nakapagtaka paano nababayaran ng pila. Ano yun? So yun mga kababayan, so kayo po, masabi nyo nga po dito, no, sa posibleng nga pong pag-file ng panibagong impeachment complaint kay Sara Duterte. Malapit na yan, 2 buwan na lang yan. Sobrang saglit na lang po niyan. No? Sa tingin niyo po ba, magpuproceed po ba ito? Di ba?